Sa mga nagtatanong doon sa tatlong bata na iniwan ng kanilang mama na hindi na po binalikan kung saan na napunta yung kanilang mama, umuwi ba sa probinsya o sumama na ba sa iba kasi hindi na talaga bumalik, hindi man lang nagparamdam na po doon sa kanilang anak na tatlo, no, kawawa, 7 years old, 5 years old, tsaka 2 years old, no. Di man lang nakapag-aral ng kinder o elementary yung 7 years old, 5 years old, din meron pang 2 years old. So nagtatanong sila kung sino daw po naghalaga sa ngayon kasi andito kasi ako sa probinsya, wala ako sa Manila, nagbakasyon muna kasi ako ngayon. So ang nag-alaga po sa ngayon ay yung mama ng partner ko po, siya po yung nag-alaga. Pero yung isa, yung bunso, yung 2 years old, nandun na daw po, inampun daw po doon sa Cavite. Ayan, so yung 7 years old at 5 years old, inalagaan pa rin po ng aking mama ng partner ko. So, nakarelate ako sa mga batang ito, naawa talaga ako sa sitwasyon nila, no. So, yun yung kinainisan ko bilang isang magulang o bilang isang magkarelasyon. Ayan, tatay, nanay, mama, papa, ayan, no. Kung hindi naman sapat sa mga income natin na makabuhay ng ilang anak, tama na muna yung isa. Kahit nga yung kitaan natin, kung minimum lang, 'di ba? So, tama nga lang sa halos sa sarili natin eh. Paano pa pag nagsusuporta pa tayo sa magulang natin, 'di ba? Huwag tayo basta-basta ng anak ng marami kung hindi naman sapat yung income natin na makabuhay o makapag-aral sa magiging anak pa natin, 'di ba? So, meron kasi talagang mga magkarelasyon o mag-asawa na walang family plan. 'Di ba dapat meron tayong mga family plan, 'di ba? May plano tayo. Din hindi tayo basta-basta magkakaroon ng anak. Isipin din po natin na yung magiging future ng anak natin at isipin din po natin yung sarili natin na ano ba yung future natin sa sarili natin. May pangarap ba tayo? Mangarap din po tayo sa sarili natin para sa future. Kasi nga, pang gano'n na yung mindset natin, may pangarap tayo, magiging gano'n din doon sa anak natin. Kung may pangarap tayo sa sarili natin, syempre, may pangarap din tayo sa mga magiging anak natin. Kaya nga, pag wala tayong pangarap, ayun, ang mangyayari, talagang, ay, hindi ko alam. Nakakaiyak kasi yung gano'n sitwasyon dahil victim din ako sa ganyan sitwasyon na walang pangarap yung magulang kahit mahirap, anak ng anak, no? Ang dami namin halos magsampu, tas yung income wala man lang mga ari-arian, 'di ba, na maaasahan. So yun lang talaga, nagle-labor lang a day din, kulang sa pangkain. Naranasan mo yung 1D 1/8, matutulog kami, kakain kami ng alas 4, yun na yun hanggang panggabi, tulog na may maaga. Tinapay pa ang kinakain namin kasi marami kami kapatid din, nagkasakit pa yung magulang. Kahit di magkasakit, wala ding sapat na pagkakitaan. So wag tayo basta-basta na anak kasi kawawa yung magiging anak natin, 'di ba? Na yung magiging future nito, sino mapagbuntunan sa kahirapan pag nainis na dahil sa gutom, dahil sa kahirapan, mapagbuntunan ng makurot, mas mapalo yung mga anak. Then mapagtrabaho ng maaga kahit elementary pa gaya sa akin. So 10 years old ako, sama ako lagi sa bukid, sa bundok. Minsan dito nag-aano sa mga construction, naghahakot ng buhangin graba para kumita, para makatulong sa magulang. Then ayun, pag high school ko rin, ganon din senaryo. No, para kasi dumadating na dumadami na kami dahil meron na namang mga dumadating na buhay ng mga kapatid kong maliliit. Kailangan kong tumulong sa magulang ko, nagiging labandero ako, no, kasi labandera yung mama ko, ako yung nagiging katulong niya doon sa paglalabandera niya, taga-buhat, taga-kusot or something, na taga-piga para lang kumita, para mapabuhay din yung mga bunso namin magkapatid ng mga maliliit. Ganun ako dati, no. So sa awa naman ng Diyos, nanindigan ako sa obligasyon ko bilang isang kuya. Isa ako sa naging breadwinner po. So kasi yung magulang talaga, ang hirap pag walang pangarap yung magulang, kagaya niyan yung tatlong bata, 'di ba? Oh, kasi yung tatay nila talaga, yung tatay nila, higit 10 na po yung anak. Itong tatlong bata na kasi na to ay anak sa yung iba, 'di ba? Iba babae. Ang hirap. Nawa ko sa mga bata. Nakarelate ako sa ganung sitwasyon na walang pangarap ba, na hindi naman sapat yung income, anak ng anak. Tama na muna yung isa. Tama na muna yung isa. Kasi kawawa yung bata eh. Hindi siya mapaaral. Magtatrabaho na lang na maaga. Hindi man lang makapagtapos ng high school. Hindi man lang makapag-aral ng kolehiyo. Hindi man lang makapagtapos. Hirap. Paano pag magkaroon ka ng kuya ate na hindi nanindigan sa obligasyon nila?
na hindi ka susuportahan. Hayaan, may mga ganun na makasarili. Nakaranas din ako niya kasi meron akong kuyang ganun makasarili. Pero ako hindi ko pinili yung maging makasarili kasi gusto ko suportahan mo na yung mga kapatid ko hanggang sa kaya na nila matulungan yung sarili nila. Doon muna ako bago ako nakapag-build ng yun, yung partner ko, yung anak ko, tumulong muna ako hanggang ngayon kahit meron akong sariling pamilya, tumutulong pa rin ako sa mga kapatid ko, sa magulang ko. Kasi iba pag may Diyos ka sa buhay, mas piliin mong maging mabuting tao kaysa maging makasarili. God knows, iba pag si God ang babawi sa kabutihan ng isang tao. Yan lang. Nawa ako sa ganung magulang, no, sana may family plan tayo, mangarap din tayo sa sarili natin, lalo sa anak, magiging anak natin. Kawawa pag anak ng anak, wala namang sapat na income, gutom ang hindi mapaaral na maayos, hindi mabilhan ng na pangailangan ng mga anak.